Sa mga liblib na baryo sa probinsya, may mga lugar na iniiwasan pagsapit ng gabi. Mga punong matagal nang nakatayo, mga daang walang ilaw at mga nilalang na matagal nang ikinukwento ng matatanda. Ang kwentong ibabahagi natin ngayong gabi ay mula kay Pangs, na 14 na taong gulang lamang noon nang masaksihan niya ang isang nilalang na hinding-hindi niya makakalimutan. Ito ang kwento ng kapre sa puno ng mangga. Taong 1994 o 1995, sa isang tahimik at medyo liblib na probinsya sa Pilipinas. Noong mga panahong yon, hindi pa lahat ng bahay ay may telebisyon. Isa na roon ang pamilya ni Pangs. Kaya tuwing may palabas na gustong-gusto niyang panoorin, lalo na ang PBA, nakikinood siya sa bahay ng kanyang kababata at kalaro sa basketball na tatawagin natin sa pangalang Vin. Medyo may kalayuan ang bahay nila Vin mula sa bahay ni Pangs. Ngunit dahil parehong mahilig sa basketball ang dalawa, hindi iyon naging problema. Gabing-gabi na noon at kakatapos lang ng PBA game na kanilang pinanood. Nasa alas 10 o alas 11 na ng gabi. Noong mga panahong yon, wala pang mga poste ng ilaw sa kanilang lugar. Ang tanging nagbibigay liwanag lamang sa daan ay ang malamlam na sinag ng bilog na buwan. Mag-isa nang naglalakad pauwi si Pangs. Tahimik ang paligid, tanging tunog lamang ng mga kuliglig at mahihinang pagaspas ng dahon ang kanyang naririnig. Habang naglalakad siya pauwi, napadaan siya sa isang malaking puno ng mangga. Isa itong matandang puno, sobrang laki at halos natatakpan na nito ang daan kapag gabi. Marami ng kwento ang umiikot tungkol sa punong iyon. Ayon sa mga kapitbahay nila, may nakatira raw doon na kapre. May ilan daw na nakakita na ng malaking anino. May ilan naman na nakarinig ng mabibigat na paghinga sa gabi. At may mga nagsasabing minsan daw ay naaamoy nila ang matapang na usok ng sigarilyo kahit walang tao sa paligid. Pero para kay Pangs, kathang isip lamang ang lahat. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong kababalaghan hanggang sa gabing iyon. Habang papalapit siya sa puno ng mangga, bigla siyang napahinto. May napansin siyang isang anino. Isang napakalaking anino ng tao. Nakatayo sa tabi ng puno. At tila ba naninigarilyo. Noong una, iniisip ni Pangs na baka isa lamang itong ordinaryong tao. Ngunit habang papalapit siya, unti-unti niyang napapansin. Hindi normal ang laki nito. Sobrang tangkad. Halos abot nito ang malalaking sanga ng puno. At doon, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla raw siyang parang naistatwa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatakbo. Pakiramdam niya ay naninigas ang buo niyang katawan dahil sa takot. At nang tumama ang liwanag ng buwan sa nilalang na iyon, doon niya nakita ang mukha nito. Pulang-pula ang mga mata. Mahahaba ang balahibo ng katawan. At habang nakatingin ito kay Pangs, dahan-dahan itong humihit-hit sa hawak nitong sigarilyo. Kitang-kita raw niya ang makapal na usok na lumalabas sa bibig ng nilalang. At doon niya napatunayang totoo nga,
ang mga kwento tungkol sa kapre. Hindi malaman ni Pangs kung ilang segundo o minuto siyang nakatayo roon. Pero ang natatandaan niya, nakatingin lamang sa kanya ang nilalang. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero sapat na ang itsura nito upang maramdaman niyang anumang oras maaari siyang lapitan nito. At nang bahagyang makagalaw si Pangs, bigla siyang napaatras. Pagkatapos, kumaripas siya ng takbo pa uwi. Hindi na siya lumingon pa. Pakiramdam niya noon, may nakatingin pa rin sa kanya habang tumatakbo siya sa madilim na daan. Pagdating niya ng bahay, hindi niya agad na ikwento ang mga nangyari. Dahil kahit siya mismo, hirap na hirap siyang paniwalaan ang kanyang nakita. Simula raw ng gabing iyon, hindi na muling nakinood si Pangs ng TV kina Vin kapag hating gabi. Mas pipiliin na lamang niyang hindi manood kaysa muling dumaan sa puno ng mangga. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang pulang mga mata na nakatitig sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Pangs, ano ang gagawin mo? Kung mayroon ka ring nakakatakot na karanasan na nais ibahagi, huwag kang mag-atubili na isend sa amin ito sa aming email sa Haunted Pilipinas Files. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil dito ang mga kwentong akala mo ay katang-isip lamang ay maaaring totoo pala.